Ayan guys, so tinawagan ko ni ate nung nakaraang araw. So yung itong araw, door latch ng Ranger namin is hindi na gumagana. Baklas ko na yan and kinabit ko lang sandali para maipakita ko kung paano baklasin yung door panel hanggang sa door latch. So yan, kasi tingnan nyo, ito yung hook, di ba? Hindi na siya, pag sinarado mo siya, yan, nakaangat na lang siya. So yun yung problema ng door latch. So check natin kung kaya ko ba i-DIY yung pag-repair ng door latch. Ayan. So papakita ko kung paano kung binaklas to isa-isa. So syempre yung una, ang tinanggal ko is ito. Yan. So dapat meron kayong ganitong pantanggal para hindi magasgas to. Kasi kung flat screw gagamitin nyo rito, babakat yan. So nabaklas ko sa akin na para papakita ko lang ng mabilis kung paano baklasin isa-isa. So pinlat screw dito, pinlat screw ko siya rito. I mean, ito pala. Hinuk ko siya rito, then pagkahata ko ng dahan-dahan, ni-slide ko rito papunta. Then ayan. Maunti-unti nyo na siyang ayan, tanggalin. Ayan, so tanggal na to. Tabi muna natin sandali rito. So pagka tanggal nyo to, gamit lang kayo ng ayan, cross na screw. So hindi ko alam yung mga terms, so check nyo lang. Tatanggalin nyo yung mga screw ito isa-isa. Isa rito, then isa rin dito. Yan. So pag natanggal nyo yun, next is meron pa rin mga screw dito sa gilid. May dalawa rito sa ilalim. 1 and 2. So once na matanggal yung screw na yun, next na is itong babakasin ito. Kailangan din bakasin ito. Ayan. So ayan. Ito lang, dito ko yung part sinimulan dito. Gamit din na yung pang ganito ko. So ayan, pagkaangat nyo yan. Alright. Then wala nang screw dito. May hook lang to, naka-hook lang siya dito. So ang gagawin nyo lang, itataas nyo. Ayan. Then tatanggalin to, didetach nyo tong wiring dito. So pipindutin lang kayo sa may part dito para matanggal siya, then hatak. Ayan, so hindi pa tayo tapos doon. So kailangan nyo gumamit ng flat screw dito naman sa part na to. Sa akin, simulan ko siyang tusukin ng flat screw dito sa may taas. Then pag tinanggal nyo siya, madali lang siyang matatanggal. Natanggal tong harang na to na magbibigay naman ng way para sa screw dito. So tatanggal nyo rin yung screw dito, then after nyan dito, yan, pwede nyo natanggal yung door panel. Pero sa pagtanggal ng door panel, advice ko lang dito siya sisimulan. So hahatakan nyo siya dito ng dahan-dahan. So once na may mag-pop dito, dahan-dahan nyo dito naman, hatak dito, then dito, hapon mula dito hanggang right. So once na mag-pop na siya, tataas na siya dyan, then maangat nyo na siya. Yan, dahil nakahook siya dito sa taas. Then may dalawa kayong or tatlo kayong tatanggalin dito. Yan, kung saan nakalagay ito, and yung wiring, dalawang wiring ito dito na nakatusok dito. Yan, dipindot lang din siya. So yun yung pagkakasunod-sunod ng pagtanggal. So, tabi ko lang sandali itong door panel sa likod. Tabi ko muna siya sa likod. Yan. So yung door latch, since may naharang siya rito, yan talaga, kailangan nyo
Dahan-dahanin tanggalin tong foam na to. Yan. Then, iaalis nyo tong wiring na naka-attach sa door latch. At may cable din siya naka-detach. Pero bago yun, kailangan nyo munang alisin yung tatlong screw dito. At eto, bago mo nyo tanggal yung door latch, based na nakita ko sa YouTube, kailangan nyo rin tanggalin tong buong door handle na may screw na tayong tatanggalin dito. So kailangan natin bakasin to. So yun muna, tutuloy ko mamaya. Okay, susunduin lang ako. Sandali. So ayan, galing na ako sa may sinundo ako. Ayan. So balik trabaho na ulit para matapos na yung araw. Pagbaklas ng door latch. Ayan, pipihitin ko lang siya para matanggal tong door handle. So kailangan tanggalin tong ito, yung cover dito. So ginamitan ko lang siya ng flat screw. Ayan, takin na natin. At ayun, makikita na yung pihitan sa loob. Madilim eh, pero ayun, nakikita ko na. So thank you sa Shopee at nakabili ako ng yan, set ng mga pamihit na pang repair ng sakyan. Ayan, nakikita nyo. Thanks Shopee. Yung kasama ng pamihit dun sa binili ko sa Shopee, di ba ito? So masyadong mataba siya at di siya kasya dito sa butas. So dapat meron kayong ganito rin, tawag dito, torque screw. Yan, torque screw size T20. So ito yung papamihit ko. Yan, so pag lumuwag na to, hahatakin nyo lang itong ito yung susian. Hindi ko alam yung mga term, papakita ko na lang. So pagkahatak nyo nito, matatanggal nyo na rin ito. So tabi natin to. So after matanggal yung screw dito, and matanggal nyo yung door handle dito, mayroon pang screw. Isang screw dito na tatanggalin na hindi ko na na-videoan. Pero try ko pabalik, try kong videoan pa rin. So pagkatanggal nun, ayan, malalaglag na tong buong door handle. Ayan, magagalaw nyo na yan. Then, since naka-intact tong sa door latch sa dito sa may connection sa may door handle, so dito magiging visible na yung screwhan. Ayan, may isang screwhan pa rito na kailangan. Ayan, dito. Ayan. Ayan. Tanaw na rito sa butas na to. So, ayan guys. Ito, may tinanggal pa ako isang screw dito. Para, ayan. Para dito sa window frame. So, ayan. Umangat na yung window frame at nales na yung harang niya dun sa latch. Tsaka sa pagitan ng tawag ito. Sa door handle. So, mayroon pa akong screw na hindi mo ko madukot. So, since natanggal na siya ngayon, mas madudukot ko na yung ayan. So ayan, mas madudukot ko na siya rito para mapaghiwalay ko yung door handle sa window frame. So meron pa isa rito. Ayan, wait lang. So sa mga nag-DIY, talagang tiyagaan lang. At siyempre kailangan nyo tandaan yung nagagawa nyo at pabalik. Kasi mahirap dyan, pabalik. Nagkulang-kulang na may mga sobrang tornilyo. Ayan. So ayan, check ko na kung anong problema ng door latch na to at hindi kumakagat. Sabihin baka gutom. Okay, wait lang, check ko lang. Ayan guys, para matanggal tong buong nasa harap na to, itong part na may bakal, need nyo talagang i-grind yung rivet ba tawag dito. So sa una may ano siya, may ulo pa siya rito. So kailangan nyo i-grind yun hanggang mawala. Then after nun, hanap kayo ng screw na magpipit dito. Ayan. Then pukpukin nyo para bumaba yung sa kabilang side. So pag napukpuk nyo na yun, ayan, makikita nyo. Ayan, matatanggal to.
Yan. So, pag natanggal nyo to, yan, easy na lang yan. Wait lang, hirap na isang kamay ah. Pero yan, easy nyo lang matatanggal. Basta yan, ganyan. So, tanggal na. Then, check natin dito kung ano yung sira. So, yun. So, after ilang trial para baklasin, ayan. So, ito na, buksan ko na siya. Ayan. Kita ba? So, yung spring niya, dito siya nakalagay. Ayan. So, yung pinaghuhukan niya, nabasag. Kung ba nabasag? Ito. Umulit na to. Kung yung pasin yung kuko ko, madumi na kakakutot dito. So, ito. Nakalagay siya dito. Ayan. Pinagkakahukan itong malit na to. So, ayan o. So, since basag na siya, wala nang ma-hook. Wala nang ma-hook siya. Then, ang nangyayari, kailangan mag-adjust. So, yun guys. Tingnan nyo yung ginawa ko sa ano. In-adjust ko yung spring niya. So, since wala na yung dati niyang hook. Yan. Yung dati niyang hook na nakalagay dito. Wala na yung dati niyang hook na nakalagay dito. In-adjust ko yung spring niya. Sa part dito. Ayan. So, ngayon is may resistance na yung pag-hook niya. So, ayan. Ibabalik ko na siya ngayon. I-assemble ko na. Ayan. So, yun lang yung solution pag nasira yung door latch. Yung part dito. Ayan. Yung part dito. Yun yung solution. Kaysa magbayad lang ko worth 4-5 yung brand new ng door latch. Ng buong assembly. So, yun. Tatry ko na i-assemble kung may babalik ko ng tama. So, ayan. Testing lang. So, naibalik ko na. So, ayan. Naibalik ko na siya lahat. Mga spring. Ayan. So, itetest ko kung working siya. So, ayan. So, unang lock kunyari, hindi mo na sarado mabuti. Half lang. Ayan. So, half lang yun. Ayan. So, lock na siya. So, syempre, pag hull, hindi ko masagad dito. Dito ko sagad. Ayan. So, ayan. Lock na siya. Then, ayan. So, ito yung sa labas yata ito eh. Or ito sa labas. Ito yung pagbukas. Bubukas siya. Ayan. So, pumitik isa pa. So, sarado. Ayan. Sarado. Half. Bukas. Ayan po. So, pumitik siya. Sarado ulit ng hull. Sa hull ko. Ayan. Ayan. So, nakalock na siya ng hull. So, bubuksan ko siya. Ayan. Pumitik siya. Ayan. So, tatry ko na siyang i-assemble kasama yung iba pa. Okay. Ayan guys. Kinabukasan na dito at ngayon ko na itutuloy itong pagkabit. Itong door latch dito. So, yan. Tatry kong ibalik siya ng maayos. Yan. So, after nyo mapagsama yung sa may door handle at dito sa may door latch. Actually naman is yung cable dito sa may pinto. Sa interior, sa loob. Yan. Then, yung cover niya. Yan. Bago nyo yan yung sa may bintana. I-lock. So, yan. Ipit ko lang siya sandali. Kailangan tandaan nyo lagi kung ano yung pagkakasunod-sunod ng mga tornilyo. Ipitan ko lang siya sandali. Yan, then check ko yung dito sa may door handle. Yan. Babalik ko na siya dito. First time ko lang din ginawa to.
trial and error. Walang maingat lang talaga. So, ito naman. Yung lock, kita ba? Then, itong lock na to is may screwhan dito. Nakikita rito. Ayan. Need nyo masungkit yun. After maikabit yung cable to sa door latch, so next ko na yun sa window. Dito. Ayan. Try ko lang ikabit tong wiring. So, sana walang mali. Ayan natin. Gagana. Wiring check. Next. Then, itong nalagay sa pinto. Yan, testing na sa ginawa ko. So, na-break ko na lahat ng mga screw. So, na-break ko naman na maayos. Medyo may mga screw lang na sumobra. Pero, dito ang part lang yun. Yan. So, okay dito. Maluwag. Kasi kanina may higpit eh. So, inayos ko ulit. Tinis ko na rin yung mga bintana. Working na yung mga wirings. So, ayan. So, pag sinarado ko na siya ngayon, ayan, sarado na. Then pag nilock, ayan, unlock, ayan, isa pa, then susi, ayan, so working na siya. Alright, so Ford Ranger door latch Ford Ranger door latch repair. So sa mga nagtitipid, pwedeng gawin nyo yun. Pwede nyo muna i-try bago bumili ng bago. Pwede nyo muna ipag-experimentuhan kung may time pa. So ayan guys, thank you for watching.